Muscles. Alam mo ba na mayroon tayong mahigit 600 nito? Sila ang bumubuo sa halos 1/3 hanggang kalahati ng body weight natin. At kasama ng connective tissue, sila ang nagbubuklod sa atin. At kahit hindi ka bodybuilder, ang muscles mo ay laging nangangailangan ng iyong atensyon. Dahil kung paano mo sila tratuhin araw-araw ang magdidikta kung magwi-wither ba sila o mag-grow-grow. Isipin mong nasa harap ka ng pinto, handa mo na itong buksan. Ang iyong utak at muscles ay perpektong nagtutugma para ma-achieve mo ito. Una, magpapadala ang utak mo ng signal sa mga motor neuron ng braso mo. Kapag na-receive nila ang mensahe, nagfa-fire sila. Kaya nagko-contract at nagre-relax ang muscles mo. Hinihila ang iyong mga buto para ma-generate ang kinakailangang galaw. Pero paano kung ang pinto ay gawa sa purong bakal? Siyempre, hindi ito kakayanin ng arm muscles mo lang. Kaya tatawag ang utak mo ng backup. Itutukod mo ang iyong mga paa, patitigasin ang iyong tiyan, patitigasin ang iyong likod. Lahat nagtutulungan para makalikha ng sapat-sapat na puwersa na mabuksan ang pinto. Ganyan kahanga-hanga ang ating nervous system. Habang nangyayari ito, may iba pang mga pagbabagong nagaganap sa loob ng iyong muscle fibers. Kapag na-expose sila sa stress, nagkakaroon sila ng microscopic damage. Pero magandang bagay ito. Dahil bilang tugon, naglalabas sila ng mga inflammatory molecule na tinatawag na cytokine na nag-a-activate sa immune system para ayusin ang pinsala. Dito nagsisimula ang mahika ng pagpapalaki ng muscle. Habang mas maraming pinsala sa muscle tissue, mas kailangang mag-repair ng iyong katawan. At sa siklo ng pinsala at pag-aayos, ang iyong muscles ay unti-unting lumalaki at lumalakas habang nag-adapt sila sa mga hamon. Kaya kung gusto mong magpalaki ng bagong muscle, kailangan mo ang prosesong tinatawag na hypertrophy. Ibig sabihin, dapat malantad ang iyong mga cells sa mas mabigat na trabaho kaysa sa karaniwan. Kung hindi mo ilalantad ang iyong muscles sa resistance, liliit ang mga ito. Ang tawag diyan ay muscular atrophy. Pero kapag sinuk mo sila gagamit ang high tension, lalo na habang nag-extend ang muscle, tinatawag na eccentric contraction, mas epektibo ang paglago. Pero hindi sapat ang aktibidad lang. Kailangan ng tamang nutrisyon, hormones at pahinga. Ang protein sa ating diet ay nagbibigay ng mga amino acid, ang building blocks ng bagong tissue. Tapos ang mga hormone tulad ng insulin-like growth factor at testosterone kasama ang sapat na tulog ay mahalaga para mag-repair at lumago ang mga muscle. Siyempre, may papel din ang kasarian, edad at genetics. Ang mga kabataang lalaki na may mas maraming testosterone, mas may advantage sila. At may iba rin na genetically mas malakas ang immune response kaya mas mabilis silang mag-repair at mag-build ng muscle fibers. Bottom line, tumutugugon ang katawan sa mga demand na ibinibigay mo rito. Kung pagtatrabahuhin mo ng husto ang iyong muscles, kumain ng tama, magpahinga ng maayos, at ulitin, mapapalaki at mapapalakas mo ang mga ito. Katulad ng muscles, ganoon din ang buhay. Ang makabuluhang paglago ay laging nangangailangan ng hamon at stress. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa Ambing PH. I-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. Salamat sa panonood at patuloy na lumago sa muscles at sa buhay!